Matapos ang pagdating ni Sakamoto ngayon na i-review na natin ang chapter 219 and 220 ng Sakamoto Days ay sa wakas, masasaksihan na natin ang paghaharap ng buong bagong order members laban kay Sakamoto. Isang matinding laban na puno ng sorpresa na tsak nagugulat talaga sa inyo mga kaibigan. Kaya naman this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa, let's go! Sakamoto Taro. Nagsimula ang chapter dito kay Sakamoto na nakatayo. Natanong pa ni Kumanomi kay Uzuki na hoy Kei, pwede ko bang habulin at patayin ang blonde na batang yun? Sagot naman ni Uzuki na oo. Kaya mabilis na umalis si Kumanomi, kumilos naman si Sakamoto at hinarangan si Kumanomi, kaya napatingin naman si Nagozo at Torres. Nasabi pa ni Kumanomi na tumabi ka, na kalahating bangkay na raw itong si Sakamoto. Kaya hinawakan naman ni Sakamoto ng mahigpit ang kamay nitong si Kumanomi na sabing hindi ka makakatakas. Kung kaya't si Nagozo na lang ang humabol kina Shin. Nasabi pa kay Kumanomi na ang sweet naman yan, ikaw na ang tumapos sa kanya, kami na ang bahala sa bata. Tinignan naman ni Sakamoto si Nagozo, kaya dito i-chinek ni Sakamoto ang switch dito sa glove ni Kumanomi na sabing ito ba ang switch? Kaya dito na pinindot ni Sakamoto ang switch. Nasabi naman ni Kumanomi na ano bang ginagawa mo? Nagtaka naman itong tao sa labas kasi nagsimula rong gumalaw ang crane. Na seconds later gamit ang magnetic ability ng glove ni Kumanomi ay inatake ni Sakamoto si Nagozo gamit ang crane. Napaatras naman si Nagozo. Nasabi pa kay Kumanomi na seryoso? Hinayaan mo lang siya magamit ang sarili mong armas? Painis namang sagot ni Kumanomi na tumahimik ka nga, mamatay ka. May kita naman sa Sakamoto na tinignan lang ang kanya nanginginig na kamay. Natanong pa ni Gozo na anong problema? Nanginginig na mga kamay mo. Ang mahinang duwag na kagaya mo ay wala raw sanang business na harapin sila. Sagot naman ni Sakamoto na hindi naman daw siya namimili ng kanyang laban base lang sa pagiging mahina o malakas. Pumiti naman si Gozo na naghahanda na nasabing ang pagiging mahina ay nangangahulugan lang na patay ka. Agad namang napansin ni Sakamoto ang isang sasakyan at pumasok siya rito para di matamaan directly ng atake ni Gozo. Nainis naman si Gozo kaya dito na pinaandar ni Sakamoto ang sasakyan sa pamagitan ng pag-attach sa mga wirings at sinagasaan niya si Gozo. Subalit sa unahan ay may kita si Tanabata na agarang lumapit at ikinabit ang kanyang guitar cord sa gilid ng sasakyan sabay in-strum niyang gitara dahil na nawasak ito dahil sa napakalakas na vibration. May kita naman si Sakamoto na nagtamo talaga ng damage. Nasabi pa ni Uzuki na tapos na raw itong si Sakamoto, na tapos na raw ang lahat. Nasa isipan naman ni Torres na napakabobo raw ng batang to. Dapat ay nanatili na lang daw si Sakamoto sa asawa at anak nito at mamuhay ng masaya. Sabi pa ni Uzuki na ito nang huling paalam sa Sakamoto. Sigurado ako na malulungkot din si Rion nito. Tumayo naman si Sakamoto na sabing tigilan mo na yung kalokohan mo Uzuki. Pinatay mo si Akao. Sagot naman ni Uzuki na hindi. Tugon naman ni Sakamoto na tumigil ka nga sa paggamit ng kaibigan ko para lamang ma-justify ang karagdagang krimen. Nagalit naman ang husto si Uzuki sa sinabi ni Sakamoto na sabing tumahimik ka. Sabay ginamit niyang ability ni Akao at mabilis siyang kumilos dito patungo kay Sakamoto na matapos niyan ay maririnig ang isang saksak. Nasabi pa ni Uzuki na natatandaan mo pa ba ang galaw na yan? Yan ang killing pathway na eksklusibo raw na move sa pamilya ni Rion. So si Rion daw ay buhay daw talaga sa kanyang loob o sa loob ng kanyang katawan. Sabay dito na makikita si Sakamoto na nasaksak pala talaga mga kaibigan ni Uzuki. Isang fatal wound sa dibdib ang natamo nitong si Sakamoto. Nasabi pa ni Uzuki na paalam Sakamoto. Subalit sumagot pa rin si Sakamoto at mas pinagalit pa si Uzuki na sabing alam ko na nga ba kung ikaw si Rion ay di ka na magsasayang pa ng oras para sa mga huling salita dito sa akin. Isa ka nga talagang peke. Napatingin naman si Uzuki sa sobrang galit, subalit bumagsak na si Sakamoto. At may kita na nakatingin lang si Uzuki sa kanya habang si Oki ay walang imek. Ngumiti naman si Kumanomi na sabing napatay mo na talaga ang talunan na yan. Subalit muling nagkanda si Uzuki na sabing hindi pa kasi ibang klase raw ang life force ni Sakamoto. Mas mainam na putulin daw talaga ang ulo nito. Matapos niyan ay dito na nag-flashback sa memories ni Sakamoto sina Shin, Lu at Hisuke. Sina Nagumo rin at Akao at ang kanyang past life ay naalala niya at ang huli ay ang memory ng kanyang asawa at anak. Nasabi pa ni Sakamoto na awoy, Hana. Sabay dito na umatake si Uzuki na puputulin na niya ang leeg dito ni Sakamoto. Subalit binigyan siya ng order ni Shin mga kaibigan na huminto dahil na di natuloy si Uzuki. Agad namang kinuha ni Kinda kasi sa Sakamoto na dito na sila naghanda. Napasabi naman si Kinda sa kanyang isipan na Uzuki. Sabay sabi naman ni Uzuki na nagbalik ka na pala, Shin. Pasensya na, mukhang huli ka na ng konti. Sapagkat may kita na pinawian na talaga ng hininga itong si Sakamoto. Nasabi naman ni Shin na hindi. Agad namang sumugod si Oki sa kanilang likod. Nabuti na lang ay nasagasaan ni na Hisuke si Oki na ngayon na paatras. Sabi naman ni Hisuke na ayos lang ba si Taro? Tara na. Agad namang sumakay si Shin at mabilis na silang umalis. Ngunit pinigilan sila ni Gozo na naghahanda na nasabing ano ba tingin yung ginagawa nyo? Sabi naman ni Bulb na ikaw munang magmaneho at dito niya sinuntok si Gozo na nasapak niya talaga ang mukha nito. Nasabing tumabi ka nga. Subalit nagtaka naman si Hisuke kasi di raw umaabante ang kanilang sasakyan sapagkat kasalukuyan pala itong kinokontrol ni Kumanomi na
nasabing patay kayong lahat ngayon. Kung kaya't si Hisuke naman ang agarang kumilos at binaril si Kumanomi na bahagyang tumama sa balikat nito. Kaya dito na tuluyang nakaalis si Shin. Subalit hinabol pa rin sila nitong dalawa. Nasabi pa ni Hisuke na oy, nasa likod na talaga natin sila. Kaya si Bold naman ang nagmaneho at tinatalon niya ang kotse o ang sasakyan sa may tren. At nagtagumpay nga silang makapag-land sa ibabaw ng tren dahil na di na nakahabol pa itong dalawa. Kaya sabi naman ni Hisuke na nakatakas din tayo. Subalit sabi naman ni Bold na hoy, may tunnel pa sa unahan natin dahil na tumama ang sasakyan sa concrete at di na nakadaan pa sa tunnel. Nabuti na lang ay nagawa pa nilang makatakas at makapasok dito sa loob. Nasabi naman ni Hisuke na muntik na raw yun. Sabi naman ni Bold na napaka-hardboiled daw nun. Subalit si Shin ay di makapaniwala na nakatingin dito kay Sakamoto na sabing Mr. Sakamoto. Si Hisuke naman ay napapikit na lang habang si Bold ay gulat na si Kindaka ay walang imik dito at dahil yan sa kalagayan ngayon ni Sakamoto. Nagulat naman si Hisuke nang sinusubukan pa rin ni Shin na i-revive si Sakamoto at pinapump niya pa rin ang dibdib nito. Nasabi na Bold na oy, sabi naman ni Hisuke na Shin. Sagot naman ni Shin na i-compress mo ang sugat niya, Hisuke. Ngunit sagot naman ni Hisuke na si Taro ay di naman pinansin ni Shin. Si Hisuke napasigaw pang sabi nito na bilisan mo. Inawat naman ni Kindaka si Shin na sabing tumigil ka na Shin. Wala na yung silbi pa. Subalit di pa rin nagpaawat si Shin na sabing bitawan mo ko. Nasabi pa ni Kindaka na alam daw ni Sakamoto na darating daw talaga ang araw na ito. Na kahit gaano ka pa raw kalakas o kagaling bilang isang assassin, ang kamatayan ay nakasunod daw talaga sa kanila. Kasi ganyan daw talaga ang karma. Sagot naman ni Shin na tumahimik ka. Alam ko yan, pero ganun pa man, kahit na kailangan niya niyang mamaalam, ayokong pumanaw siya ng ganito. May kita naman si Shin na puno na ng luha mga kaibigan kaya sabi na lang ni Hisuke na Shin. Sumigaw naman si Shin na sabing sige na, hindi pa tayo naging parehas kalakas. Sinusubukan ko pa lang na humabol sa'yo. Huwag kang mamatay, huwag kang mamatay. Kung kaya't di na lang nagsalita pa si Hisuke at Kindaka. Nasabi naman sa isipan ni Shin na sa huli ay palpak pa rin daw talaga siya. Na kung kailan ito raw ang pinaka-importanting panahon at pagkakataon. Na kung di raw niya maliligtas si Mr. Sakamoto sa oras na ito o sa puntong to, ano pa ba raw ang punto ng kanyang na nang sinasabi pa ni Shin ang mga thoughts na yan, bigla namang pumasok sa kanyang isipan ang time nung na-hijack niya ang mga isipan ng order members. Nasabi pa sa isipan ni Shin na ang kanyang kapangyarihan na kaya rong mang-hijack ng isipan ng tao ay gumagana raw sa pamagitan ng pag-override sa galaw o action ng isang tao na nafo-force niya ang action ng isang tao na gawin ang kanyang command mga kaibigan. At gumagana yan ng isang beses lang. Na mga ilang segundo pa raw kasi ang lumipas simula nung huminto raw ang pagtibok ng puso ni Sakamoto. Na ibig sabihin daw nito ay ang utak daw ni Sakamoto ay nagfa-function pa raw talaga o di pa tuluyang namatay mga kaibigan. Kaya may isang chance pa raw siya dito in which dito nang umiti si Shin at nagsalita na sabing hindi kita hayaang mamatay Mr. Sakamoto. Kaya napasabi naman si Hisuke na sabing anong ginagawa mo Shin? Sapagkat binigyan na ni Shin ng command ang isipan ni Sakamoto na patibukin ang puso nito. So ginamit niya ang kanyang ability mga kaibigan dito sa thoughts ni Sakamoto mga kaibigan kasi hindi pa tuluyang brain dead si Sakamoto. Na matapos niyan ay tumibok nga ang puso ni Sakamoto pero si Shin bigla namang may napansin na kakaiba. So grabe namatay na pala talaga si Sakamoto na kung di lang sa kapangyarihan ni Shin ay di na sana nila ito masusubukan pang ma-revive mga kaibigan. Pero ang tanong ay gagana ba kaya ang last resort ni Shin? Well, ang isang napaka-crucial moment at matitinding eksena na kung saan malalaman nyo mga kaibigan sa kung ano talaga ang mangyayari kay Sakamoto ay masasaksiyan nyo lahat sa susunod na chapter. Kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo yung video, click a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.